2019 nang una nating nakasama ang hunk na ito. Pero bigla kaming nagulantang sa balita na siya ay dinampot at nakulong. At ngayong siya ay napawalang sala, aalamin natin ang kwento sa likod ng trahedya na hinarap ni Aaron Henry Cruz. Ito ang special episode ng WTFU. Ang suma total nito, inaakusahan kanila na may drugs. Opo. Okay. Anong eksaktong naging kaso mo? At ikaw ay nakulong ng ilang taon? 5 taon? 5 years and 1 day. 5 years and 1 day. So, bakit ka nakulong ng 5 years and 1 day? So, naabutan ka pa ng pandemya dyan. Yes, Kasi opo. 2019 eh. Opo. So, paano yung setup eh? Dikit-dikit kayo doon. Sobrang hirap po. Sobrang init, masikip. Lalo po yung pagkain namin, hindi po maayos. During the time na nakakulong ka, pala, Opo. parang nagka-message pa tayo sa IG. Yes. Opo, Tapos, sa Instagram. nakita ko yung IG mo, parang hindi, kasi syempre kung nakulong ka, isipin mo, kung 2019 ka nakulong, parang dapat wala kang post mula 2019 hanggang 2024. Pero nung nakita ko yung IG mo, may mga post ka. So, paano, nung naka-message kita, nakakulong ka nun. Opo, nakadetain. Pero hindi mo sa akin sinabi. Hindi ko po sinabi. Oo. Kasi hindi ko po masabi sa inyo or sa chat. Oo. Dahil natatakot po ako, baka i-judge niyo po ako. Oo. Or di kaya, Matakot ako sa'yo, ganon. opo, mahilang ka sa akin. I-block kita, ganyan. Hindi ko na magagawin Mga ka. madamay. Ganun. Okay. Bakit yun ang naisip mo? Meron bang ganong experience sa ibang mga kaibigan o doon sa ibang kakilala na gano'n na naging reaksyon nung malamang nakulong ka? Meron ba yung mga minessage mo tapos biglang hindi ka pinansin o bigla ka nalang in-unfriend? Marami po. Inilipat na ang aktor at host na si Vong Navarro sa Taguig City Jail. Kaugnay ng hinaharap niyang rape case. Alas 4 ng hapon kanina nang maihatid siya roon sakay ng isang puting van. Nalaman ko na si Vong Navarro, nung nasangkot naman siya sa ibang issue, dyan din siya na-detain. Yes. So nagkasama kayong dalawa sa loob ng selda? Pinagsama po kami nung mataas na jail guard. Okay. And then, nung una, hindi niya ako matandaan. Oo. Kumbaga, pinaalala ko na lang sa kanya Oo. na ito ko dati, in-interview mo pa nga ako sa Showtime, sumali ako. Oo. Umabot pa nga ako ng grand finalist sa Gandang Lalaki. Oo. Ngayon, sa loob ng selda, syempre, puro kay lalaki. At may mga hindi masyadong lalaki sa loob. Diba? Yes. Ayun, experience mo ba na magkaroon ka ng special na pagkakaibigan sa isang hindi masyadong lalaki sa loob ng selda? Libreng mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box. Hello, this is Mr. Fu at ito ang special edition ng WTFU. Special edition dahil meron tayong espesyal na guest ngayong araw na ito. Walang iba kundi si Aaron Cruz. Hello naman sa'yo, Aaron. Hi, hello po. Espesyal kasi special edition ito kasi may kakaiba na istorya itong si Aaron. Yes. Pero bago natin puntahan yan, si Aaron, naging guest na natin siya siguro mga 6 years o 7 years ago. Nandun di pa tayo sa ganitong setup, di ba? Yes. Oo. So, nagmahal ka ng bading? Magmamahal. Hindi ka pa nagmahal. Hindi pa. Pero magmamahal ka. Magmamahal ako. Magmamahal daw siya ng bading! Mga bading umaasa na sila, yan na. Fast forward natin. Siyempre, busy ka dyan sa pagmamodel, sa pag-gym. Wala kang ginawa kundi magbuhat ng bakal, ganyan. Pero 2019, na balita ka. Lumabas ka sa balita. Walang kawala sa bypass operation ng isang TV actor model at kasabot niya. Modus sila mag-organisa ng mga party para makabenta ng party at date rape drugs. Pinaributan ng mga agent ng PIDEA Special Enforcement Service ang sasakyan ng mga target sa Bonifacio Global City sa Taguig kanina madaling araw.
Nahuli sa bypass operation ang dalawang sakay nito, ang TV actor model na si Aaron Cruz at kasamang si Geraldine Vito. So, naging guest ka namin dahil anong pinagkakaabalahan mo nun? Bago ka napunta sa isang sitwasyon na hindi mo inaasahan. Ang pinagkakaabalahan ko po noon is nag-gym po, then nagtuturo po sa mga client na paano pumayat, paano maging healthy and fit. Oo, Then, bortang-borta ka nun. Yes, opo. Tsaka yung health is well po, yung sa mga beauty products. So parang kang naging influencer ka din, ganyan. Mga panahon na yun. Endorser po. Tapos nag-model ka. Opo. Okay. Okay, so kaya ka namin nag-guest, naalala ko noon. No? Ngayon, natatandaan ko, gulat kami, ang eksena, dinadampot ka ng mga pulis, at mayroong babaeng kasama, at may drogang involved. 2019 sa Taguig, tama ba? Way back July 16, 2019, ako po ay nakatira sa M-Place Condominium sa Quezon City. Okay. Then meron po nag-chat sa akin na girl, sabi po niya, iinom kami or gigimik kami sa BGC. Okay. Hindi ko po alam yung girl na yun po pala, may mga kasama na po pala siya mga nakasibilyan na pulis. So kasama niya yung mga pulis? Opo. Bakit dumating? So okay, yung babae ay hindi mo personal nakakilala? Hindi po. Okay, hindi mo siya pero dahil sa wala lang, babae, nag-i-invite na uminom, kaya ka gumora, kumbaga. Opo. Okay. So, tapos pagdating mo sa BGC para i-meet yung babae, ano na naging eksena? Bali, yung una po, sa Quezon City po nangyari. Okay. Pagbaba ko po kasi ng condo unit sa M-Place, SMDC, meron po may nakita po ako na color pink or red na car, nag-hazard. Then, sa sobrang kulit po nung girl, tawag po kasi siya ng tawag sa akin, tapos chat siya ng chat. Napapayag niya po ako na ma-invite niya na gumimik sa BGC. Okay. Sobrang kulit niya, pumayag na po ako, tapos bumaba na po ako ng condo. Tapos tumawid po ako ng road. Tapos pinunta ko yung car na nag-hazard. Tapos bigla na lang po ako na pasok po dun sa car. Tapos may umakbay po sa akin na lalaki. Okay. Pinasok po ako dun sa car. Madilim po yung loob ng kotse. Okay. Tapos may mga nakita po ako na lalaki na mga sibilyan. Saan ito? Sa Quezon City to? Opo. Sa Quezon City? O paano kayo napunta sa Taguig? Ayun nga po, pagka daan po namin dun sa Mother Ignacia, Panay Avenue. And then, doon na po ako inakbayan, bigla na lang po mandar yung car. Okay. And then, dinala sa BGC? Dinala po muna po kami sa Quezon City, Pinyahan. Okay. Tapos? Nag-stop po doon. Okay. I think sa office po nila. Sa PDEA, ganyan? Oo. Tapos? And then, mga 15 minutes, may mga nagpalitan or may mga sumakay na ibang tao. Tapos po, biglang umalis na din po. Tapos, going to EDSA, Guadalupe, tapos papuntang BGC. Yung babae, nasaan siya nun? Nandun po sa unahan ng car, driver seat. Kung saan ka sumakay, nandun din yung babae. Yes, oo. Tapos anong sinabi sa'yo? Bakit kanila kinorner? Bakit kanila sinakay doon? Nagtatanong po kasi ako sa kanila na saan niyo ako dadalhin? Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin? Wala po silang kibok. Tahimik po sila. Okay. Tapos, nagpakilala na po sila nung pag-akakbay po sa akin ng lalaki. Sabi po nila, huwag kang papalaga, PDEA kami. Nilabas yung tsapa. Tapos, so parang ang sinasabi nila, may nakuha ba sa'yo? May nakuha ba doon sa babae na substance? Wala po. Ni isa sa katawan ko, sa gamit ko, wala naman po. Doon sa babae? I don't know, kasi car po yan ng girl. Okay. So tapos, after nung sa BGC, dinala ka na saan ka na dinala? Sa presinto?
Doon sa BGC, inikot-ikot po kami doon. Okay. Naghanap po sila ng madilim na lugar na walang CCTV. Okay. Tapos hanggang mag-umaga, bigla na lang po na may dumating na media at bigla na lang kumuha ng video. Okay. So, ang suma total nito, inaakusahan kanila na may drugs. Opo. Okay. Anong eksaktong naging kaso mo? At ikaw ay nakulong ng ilang taon? 5 taon? 5 years and 1 day. 5 years and 1 day. So, bakit ka nakulong ng 5 years and 1 day? Anong kasong unang sinabi sa'yo para makulong ka? Sabi po nila, bypass operation. So, at parang pinapalabas na may nakuha sa yung substance. You know? Sinasabi po nila na ganun. Okay. Yung babae ba nakausap mo? Dahil parang hinuli rin siya, nakulong din siya. Oo. 'Di ba? O ano daw yung babae? Yung girl, lately ko na lang din po nalaman na sabi niya, meron siyang boss. Nakapiraring pula. Okay. Tapos di na siya nag-explain ng mahabang kwento. Okay. Ayaw niya magsabi talaga. Okay. Pero yung babae, nakulong din siya, nakalaya na rin siya. Opo, nakulong siya. Nakalaya na siya. Okay. So ikaw ay na-detain, saan ka na-detain? Sa BJMP, Taguig City Jail sa may Camp Bagong Diwa, sa may Bigutan po. Okay. So habang ikaw ay naka-detain, hinihiring yung kaso. Okay. So punta ngayon tayo dun sa pagkaka-detain mo sa BJMP sa Taguig City Jail. Taguig City Jail. So ang setup doon bilang ito ay kulungan, so ikaw ay nasa loob ng selda. Yes. Tama? So ilan kayo sa loob ng selda? Marami po kami. Minsan umaabot po ng 60, 70. Okay. Ano to? Iba-ibang kaso? Iba-ibang kaso po, halo-halo. Okay. So anong buhay sa loob ng kulungan? Kasi syempre, naka-detain lang kayo doon. Ano ba yun? Pinapayagan ba kayo? Meron bang parang araw na pwedeng lumabas? Merong activity? O talaga nandun lang kayo sa loob ng selda? Doon po sa selda, napakahirap po talaga kasi minsan nabuburyong po kami. Ibig sabihin po noon yung nalulungkot, na-homesick, umiyak po. Ganun. Kasi ang hirap po ng pinagdaraanan namin kasi malayo po kami sa magulang, sa pamilya. Paano mo nilagpasan yung ganong lungkot, yung awa sa sarili? Siyempre, hindi mo naman maiwasan yon na habang nandun ka sa loob ng selda na walang kasiguruhan kung ikaw ba'y makakalabas pa. Nakalaya po ako because of God. Palagi po kasi ako nagdarasal eh. Sabi ko po, Lord, bakit ko po nararanasan to? Kahit di ko naman po ginawa tong pinatong sa akin na kaso. Okay, so ikaw nagdarasal, nagbabible ka. Kamusta naman yung pakikitungo ng mga kasamahan mo sa loob ng selda? Hindi po maganda eh, minsan eh. Kasi iba-iba po ng ugali, iba-iba po ng pinanggalingan. May mga kasama po ako ng mga pabalik-balik na po sa loob. Kaya hindi po maiwasan yung magtatalo kayo, init ng ulo, or pakikipag-away. Pero meron po kaming sinusunod na batas po sa loob. Ang tawag po doon is Magna Carta, House Rules. Okay. Kailangan nyo po sumunod doon kasi once na dumabag ka sa batas kulungan, maaari ka maparusahan. So naabutan ka pa ng pandemya dyan? Yes, Kasi opo. 2019 eh. Opo. So paano yung setup eh? Dikit-dikit kayo doon. Sobrang hirap po. Sobrang init, masikip. Lalo po yung pagkain namin, hindi po maayos. Kasi po, minsan, wala pong lasa. Hindi po maayos. Okay. Nalaman ko na si Vong Navarro, nung nasangkot naman siya sa ibang issue, dyan din siya na-detain. Yes. So nagkasama kayong dalawa sa loob ng selda? Pinagsama po kami nung mataas na jail guard Okay. na empleyado. Okay. Empleyada. Pinagkausap po kami ni Kuya Bong Navarro sa loob. Talaga? Oo. Kasi nalaman po nila na lumalabas po ako sa TV, sa Showtime, gandang lalaki, bidaman. Okay. Nagmo-model to si Aaron. Kaya may idea po sila na, baka magkakilala sila. Okay. Nung pinagarap po kami, nung una, ni Kuya Bong Navarro,
di niya ako matandaan kasi longer po ako noon that time eh. Palongan ako eh. And then, nung una, hindi niya ako matandaan. Kumbaga, pinaalala ko na lang sa kanya na, ito ako dati, in-interview mo pa nga ako sa Showtime, sumali ako. Umabot pa nga ako ng grand finalist sa Gandang Lalaki. Tapos, nung pinakita na ko po sa kanya yung picture, kasi kinabukasan, dadalaw po yung parents ko. Okay. Sabi ko kay Kuya Bong na, once na dumalo yung parents ko, papakita ko sa yung picture natin na ni-interview mo ako sa stage ng Showtime. Ayun, nung pinabukasan, dumalo po yung parents ko, pinakita ko sa kanya yung picture. Nung makita niya, oo nga, naalala niya na ako. Tapos, nagpa-autograph na din ako sa kanya. Matagal kayo nagkasama? As in, kayo lagi magkasama sa selda? Or yun lang yung pagkakataon na nagkakwentuhan kayo? Hindi po. Nagkasama po kami in 1 month. Ng isang buwan? Sa loob ng selda. So kamusta naman? Maliban dun sa nagpa-autograph ka, pinaalala mo sa kanya, kamusta yung isang buwan na makasama si Vong Navarro? Masaya po at saka marami po akong natutunan sa kanya. Gaya ng yung hindi mawawala yung hope tsaka faith at magtiwala at manalangin ka lang ng totoo sa Panginoon. Bukod po doon kasi sabay po kami kumakain, tapos sabay po kami nagbabasketball sa loob. So kumbaga nakapag-establish kayo ng pagkakaibigan? Yes, so okay. So ano pa yung may mga nabanggit ba siya sa'yo na parang maliban doon sa mga nasabi mo na hindi mo makakalimutan na paalala, or lalo na siguro nung siya ang unang nakalabas, di ba? Siya ang nakalabas. So naiwan ka pa doon. Ano yung parang meron ba siyang parting words na sinabi sa'yo na kita tayo or kung ano man, o meron ba siyang paalala bago siya naunang umalis sa selda? Yes, meron po. Bago po siya makalaya, niyakap po niya ako ng mahigpit. Tapos pagkayakap niya po sa akin ng mahigpit, ikaw na ang next na lalaya, Aaron. Parang maluha-luha po siya, tears of joy, kasi answer prayer po na nakalaya siya. Pero ang naramdaman ko po nun is, bigla po akong nalungkot na parang may konting kasiyahan. Dahil po kasi, yung kaibigan ko or kakampi ko sa loob is lalaya na. Masaya lang po ako sa kanya kasi natupad po yung dreams namin na pinagdarasal namin na makalaya po siya. At acquitted po siya. Okay. Nakapagpiyansa. Okay. So, nung araw na maghihiring at sasabihin na yung desisyon, okay, ano yung paghahanda? Kasi di ba parang sasabihin naman, ito na yung araw ng desisyon, di ba? Kung convicted, ibig sabihin, tuloy dire-diretso yung pag-serve mo ng sentensya, parang gano'n, di ba? Or kung acquitted, lalaya ka. So ano yung paghahanda na ginawa mo bago ka humarap sa korte para basahan ng sentensya? Unang-una, nanalangin po ako sa Panginoon talaga. Sabi ko po, Lord, ito po, sa darating ko pong kaarawan sa August. Hinihiling ko po na sana makasama ko na po yung family ko. Na hiniling ko sana makasama ko yung kapatid ko na mag-birthday. At ako naman po mag-birthday sa August 25. Hinihiling ko po sa inyo na makalaya na po ako kasi ang tagal ko na po dito sa loob. 5 years, walang Pasko, walang bagong taon. Ayun po, walang birthday. Kung mag-birthday naman po, parang malungkot kasi wala po yung mga mahal ko po sa buhay. Hindi ko po kasama sa laya. Gusto ko na po makauwi at makabalik po sa dati kong buhay. So nung sinabi na acquitted, ano na ang unang mong naramdaman? Ano yung parang, syempre, hinihintay mo, di ba? Nakakangatog yun. Ano ba itong mangyayari sa akin, di ba? Pinapasa Diyos mo na lang talaga. Pero nung sinabing acquitted ka at ikaw ay makakalaya, ano yung una mong naging reaction? Ang una ko pong reaction, kinakabahan po talaga ako. Tapos pinagpapawisan po ako ng malamig kasi naka-aircon po doon, times 10 po yung aircon sa loob ng korte. Tapos first timer ko po, hindi ko po alam ang mangyayari. Correct. Tapos sa harapan pa po ng judge. Oo. So kinakabahan po talaga ako na nanginginig. Okay. Hindi ko po alam. Pero
kumapit lang po ako sa taas, sa Panginoon, na sabi ko, Lord, may tiwala po ako sa inyo na hindi niyo po ako pababayaan. So, nung sinabi na, ano na, syempre, naiyak ka ba? Naiyak po, sobra. Oo, diba? Tapos, nahayakap ko po ng mahigpit yung lawyer ko po. Okay. Ayun. Tapos after nung sinabing acquitted ka, ilang araw bago ka pa nakalabas? O on the spot, papalabasin ka na ng kulungan? Hindi po. Bali, kinabukasan po, July 17, 2024, nakalaya po ako. Kasi inaayos pa po yung mga papers, mga release paper, mga ganun po. Okay. So maliban ba kay Vong, may mga naging kaibigan ka pa sa loob na naiwan? Marami pong mga kaibigan. Marami ka pang mga kaibigan doon na, kumbaga, pinagpaalaman mo. Kumbaga, yung eksena ni Vong, ikaw naman yung umeksena sa kanilang mga naiwan doon. Opo. Marami po. Oh. Okay. Kasi ako honestly alam ko na ikaw ay nasangkot. Pero alam ko nakapagpiyansa ka, hindi ka nakulong, hindi ko talaga. Kasi parang during that time na nakakulong ka, pala, para nagka-message pa tayo sa IG. Yes. Tapos, nakita ko yung IG mo, parang hindi, kasi syempre kung nakulong ka, iisipin mo, kung 2019 ka nakulong, parang dapat wala kang post mula 2019 hanggang 2024. Pero nung nakita ko yung IG mo, may mga post ka. So, paano? Nung naka-message kita, nakakulong ka nun. Opo, nakadetain. Pero hindi mo sa akin sinabi. Hindi ko po sinabi. Oo. Kasi hindi ko po masabi sa inyo or sa chat. Oo. Dahil natatakot po ako, baka i-judge niyo po ako. Oo. Or di kaya, matakot ako sa'yo, ganon. opo, mahilang ka sa akin. I-block kita, ganyan. Hindi ko na magagawin. Madamay. Ganun. Okay. Bakit yun ang naisip mo? Meron bang ganong experience sa ibang mga kaibigan o sa ibang kakilala na ganon na naging reaksyon nung malamang nakulong ka? Meron ba yung mga minessage mo tapos biglang hindi ka pinansin o bigla ka nalang in-unfriend? Marami po. Marami. Dati po kasi yung followers ko sa Instagram, 100K. Umabot ng 100K. Ngayon, nabawasan po, naging 80K na lang. So may 20,000 na nag-follow. Opo. Okay lang yun, hindi mo naman makakakilala yun. Pero ang masakit yung mga kakilala mo, kaibigan mo, na tinalikuran ka. May mga ganun ba? Meron po, madami din po. Okay. So, ngayong nakalaya ka na, nabalikan mo na ba itong mga kaibigan mo? Itong mga tumalikod sa'yo, ba sila? Paramdam ba sila sa'yo at humingi ng sorry sa gawa nila na natakot sila? Madami pong nagparamdam. Yung iba, nag-congrats pa nga. Pero ngayon, na-realize ko po na pinansin ko din naman po sila. Pero hanggang doon na lang po. Gusto nga po nila makipag-meet or makipagkita para makipagkwentuhan siguro or baka may gusto silang sabihin sa akin. Pero di sa ngayon, sa ngayon, di po ako pumayag. Sa ngayon, hindi muna. Kasi syempre, kakalaya mo pala, mas importante yung pamilya. Yes, family so, first. bago tayo pumunta rin sa pamilya, si Vong ba, after nito na nakalaya ka, nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na magkita o makapag-usap o maibalita kay Vong na nakalaya ka na rin? Sa ngayon po, hindi pa po kami nakita. Okay, so at least, nasa labas na kayo pareho at pwede kayo magkita. Maganda naman i-rekindle nyo yung pagkakaibigan. Okay. Ngayon, sa loob ng selda, syempre, puro kay lalaki. At may mga hindi masyadong lalaki sa loob. Diba? Yes. Ayun, na-experience mo ba na magkaroon ka ng special na pagkakaibigan sa isang hindi masyadong lalaki sa loob ng selda? Meron po mga gay po doon. Madami po. Okay. Pero meron naman po akong mga naging kaibigan. Pero in relationship, wala po. Wala isa. Pero nung bago ka mapunta dyan, nung ikaw ba ay aktibo sa pagmumodel at pagiging endorser, nagkaroon ka na ba ng experience na makipagrelasyon sa bading, sa kapwa lalaki? Hindi pa nga po Gusto nga po i-try Ay, nako! Nako, tama-tama nag-message tayo sa IG. Okay. Pero nung pumasok ka doon, wala kang karelasyon doon? Wala kang girlfriend? Wala kang...
Meron po kaso parang nagkakalabuan na po nun So, doon sa pamilya, di ba nabanggit mo na yung pamilya mo, pinupuntahan ka naman, binibisita ka, Dinadalaw. hindi dinadalaw ka. Tapos, kasi nabanggit nga natin na kapag message tayo, di ba? Oo. Pero bawal ang gadget sa loob ng selda, of course. Bawal po. So, kailan ka lang pwedeng mag-message, kailan ka lang pwedeng mag-gadget? Pagka pwede ka po gumamit ng e-dalaw, electronic dalaw, Okay, may ano yan, may schedule. schedule po yun. Okay. Tapos yung pamilya mo, pag dadalaw sila, pwede ka rin makigamit ng phone, ganyan. Oo, pwede rin po. So kaya mo ko na-message noon. Gano'ng katagal yun, yung ganong eksena? Minsan po, nawawala-wala po dahil minsan walang load or walang wifi po yung connection. Pero kapag dumalaw sila, gano'ng katagal mo silang nakakasama sa dalaw? Yung pamilya? Pagka, Monday to Thursday, 4 hours lang po. Pero kapag Saturday, Sunday, matagal po, mga from 9 a.m. to 4 p.m. Pwede ka makasama. Yes. Okay. So, nung nakalaya ka na, nakasama mo na yung pamilya mo, anong una mong ginawa? Unang-una, nagpasalamat po ako sa parents ko, sa nanay, tatay ko po na, Nay, tay, salamat po kasi hindi niyo po ako iniwan, hindi niyo po ako pinabayaan. Kasi sa haba at tagal ng panahon, 5 years and 1 day, diyan pa rin kayo, hindi niyo po ako tinalikuran. Lalo na din po sa sister ko. Ayan. Iyakap po sila na mangyak-yak po ako na tears of joy. Kasi sobra pong sarap po talaga. Ng pakiram. Opo. Tsaka hindi biro yung 5 taon at isang araw. Diba? Yung bawat araw na nandun ka, walang kasiguruhan talaga. Siyempre ikaw, trivia lang, na mahilig ka mag-gym. Very, very trivial ito. Pero yung gym ka, doon ba sa loob ng preso, nakakapag-gym? May mga gamit ba doon? Kahit mga semento? Meron naman po, aso minsan magaan. Pero meron pong gym po dun sa baba, malapit po dun sa jail guard. Kaso kulang-kulang po yung gamit. Hindi po siya proper. Ang ginagawa na lang po namin minsan, push up, ganyan, or konting buhat, ganun po. So ngayon, syempre, balik gym ka na. Yes. Balik gym ka na. Tapos ano na ang plano mo? After nitong masalimuot na chapter ng buhay mo, ang edad mo nung ikaw ay pumasok sa selda ay 25? Yes. 25. So 5 years, 5 taon. 30 ka na, magka-31 ka na. So ano na ang plano mo ngayon? Yes. Ang plano ko po ngayon is makabawi po ako sa parents ko. Tutulungan ko po sila na kung ano po yung naitulong sa akin, gusto ko pong suklian yung kabutihan na binigay po nila sa akin. And then, gusto ko pong pasalamatan yung mga taong nagdarasal sa akin po na hindi po ko iniwan at kasama po sa panalangin nila. Kaya po nandito ako ngayon. And then, ang plano ko po is makabalik po sa TV, sa showbiz. And then, para maka-inspire na din po ng mga ibang tao or kabataan na kagaya ko para magbigay aral o leksyon sa mga taong na kagaya ko din po na na-detain. Huwag po sila mawala ng pag-asa. Umapit lang po sa Panginoon sa taas. Okay, so showbiz pa din ang nasa isip mo na pwede mong gawin? Oo. At makabalik po sa pag-workout din. Dahil pwede ka pa naman din magturo pa rin, oo. ng pag-workout, ganyan. Oo. Ayan. So, maraming salamat at sa pagbabahagi ng iyong kwento sa special edition ng WTFU. First time namin itong gawin. Kasi alam mo naman, di ba, nakapag-guest ka na sa WTFU. Yes. Okay. Alam mo naman na naughty, pa-sexy. Yes. Oo. So, siguro, mga after ilang buwan, pwede ka naman bumalik. Gagawin natin ulit yon. Hindi? Yes, sure. Make it. Oo. Dahil maraming salamat. Ano na lang ang mensahe mo sa mga tao na maraming pinagdadaanan ngayon at ano yung kailangan nilang gawin o ano yung dapat nilang matutunan sa naging experience mo? Kilalanin nyo muna po yung mga sasamahan nyo. Kasi hindi po lahat ng taong nasa paligid nyo is totoo. Halimbawa po, nag-chat po sa inyo sa Instagram or sa Facebook,
i-background check nyo muna po para later on, hindi po kayo magsisi sa uli. Maraming salamat sa iyo, Aaron. Thank you very Thank you po. much at good luck sa iyong panibagong buhay. Ayan. At maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po ang special edition ng WTFU kasama si Aaron Cruz. Yeah, thank you po. Libreng mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box.